Breaking news, well, it's not really news actually. Allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, sabi naman nila fake news ito, hindi pa to confirm, so baka may gustong mag-confirm nito na balita, na may na-receive kasi sa ako na tatlong tao na nag-text, isa sa Malacanang, yung dating nandoon sa loob, then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag, allegedly si Bangag ay isinugod sa hospital. So gaano katotoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay sinugod ka sa ospital? Kasi a few days ago ay puffy yung mukha mo parang hinahabol ka ng hininga, nag-iingalo ka. Ang wish ka ng mga ibon dito ay sana ma-overtake ka daw. May mga ibon bumulong. Bakit kaya mga idol labis-labis ang mga taong ito kung magsalita laban sa ating Pangulo? Bakit gano'n na lamang mga idol kasakit ang kanilang mga sinasabi sa ating presidente na si BBM? Nasa kababaeng tao mga idol ay napakabastos ang bunganga. Kung sa bagay mga idol hindi na nakapagtataka kung bakit malakas ang loob ng babaeng ito na magsalita ng ganoon sa ating Pangulo na si BBM. Dahil dito nga mga idol ay nasa likuran niya ang mag-amang Duterte at ang mga kaalyado nito na kung saan nga mga idol sa kanya ay sumusuporta. Kaya naman mga idol marami ang gumagaya sa babaeng ito na magsalita ng kabastusan laban sa ating gobyerno. Itong ganitong klaseng mga tao mga idol ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang ating bansa. Dahil kahit anong gawin mga idol ng ating Pangulo na baguhin ang ating bansang Pilipinas at kahit gaano kaganda ang kanyang mga ginawa ay hindi ito nila nararamdaman at hindi nila ito nakikita. Ang ganitong klaseng mga tao mga idol ay anay sa ating bansa. Itong klaseng tao mga idol na ito ang aking tanging naririnig na napakagaling magmura katulad ng kanyang amo na si Inday Sara at ang kanyang tatay na si Duterte. Pasalamat lamang talaga sila mga idol dahil ang ating presidente ngayon ay hindi kumikibo kahit na ano ang kanilang sabihing masasama laban sa kanya. Kaya naman ang ganitong klaseng mga tao mga idol ay namimihasa na magsalita ng masasama, namimihasa na maliitin ang ating Pangulo at namimihasa sila na sabihan ng bangag at adik ang ating presidente. Proud na proud pa sila mga idol kapag sinasabi nila ang mga katagang ito. Narito pa nga mga idol at napakagaling magpakalat ng fake news ang babaeng ito na si Maharlika. At halos nga mga idol lahat ng DDA supporters ay sa kanya kumukuha ng mga maling informasyon at ipinapakalat sa social media. Kaya naman napakarami mga idol sa ating mga kababayan ang napaniwala ng mga taong ito dahil halos nga mga idol lahat ng fake news na kumakalat ay galing sa kanila. At ang pag-aakala nga nila mga idol ay sila ang mga mabubuti at sila ang magwawagi. Subalit hindi nila alam mga idol na sa kanilang ginagawa ay mas lalong ginagalit nila ang ating presidente at mas lalong binibigyan nila ng dahilan mga idol na mas lalong hindi makabalik sa ating bansang Pilipinas ang dating Pangulo na si Duterte. Dahil ano pa man mga idol ang mangyari ay nakasalalay pa rin kay President Marcos o kay BBM ang kalayaan ni Duterte. Subalit sa ginagawa mga idol ng mga DDS supporters na ito ay tila nanganganib palalo ang buhay ni Duterte at mas lalong lumalabo pa na makabalik sa Pilipinas si Duterte. Kahit naman ako siguro mga idol ang presidente at kung ako ay ginagawa ng ganitong klaseng mga tao na hindi maganda at pinagsasabihan ng mga masasama ay talagang iinit ang ulo ko mga idol at baka sila ay isama ko kay Duterte. Sa tingin ko mga idol ang mga DDS vlogger ay wala sa katinuan dahil kung sila ay nasa katinuan mga idol at matinong pag-iisip ay hindi sila basta-basta magsasalita ng masasama laban sa ating Pangulo at sa ating gobyerno. Maliban na lamang mga idol kung mayroong malalim na dahilan o baka naman mayroong nangyayaring bayaran kaya ginagawa nila ang mga bagay na ito na kahit ikahiya nila mga idol ay gagawin nila basta't mayroong lagay na malaki. Ang ating Pangulo mga idol na si BBM ay isang tao lamang na katulad natin.
At sa lahat mga idol na mga naririnig niya na mga sinasabi ng mga DDS vlogger na masasama laban sa kanya, ay tinitiis lamang niya ang lahat ng ito. Ganito ang totoong leader mga idol ng isang bansa. Kahit gaano man siya batikusin, kahit gaano man siya sabihan ng mga hindi maganda, at kahit pa siya ay husgahan at sabihang bangag at adik, ay hindi niya ito pinapansin. Bagkus ay tuloy siyang nagtatrabaho para mapaunlad ang ating bansang Pilipinas kahit na puro paninira, kahit na walang vice-presidente na sa kanya ay sumusuporta, ay tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Subalit kahit gaano man mga idol, kahit gaano man magtrabaho ng mabuti si BBM, at kahit magkanda puyat-puyat na siya, ma-stress na ang kanyang katawan, ay pinagtatawanan pa rin siya ng mga vlogger ng mga DDS at ng mga lahat ng DDS supporters ng mga Duterte. Subalit nakakatuwang malaman mga idol na kahit gaano man ang paninira ng mga DDS kay BBM, ay marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Katulad na lamang mga idol ni Kuya na ito, na kung saan nga mga idol ay hinahangaan niya si BBM dahil sa kanyang personalidad. Pakinggan natin mga idol at tayo ay makinig at unawain natin ang kanyang opinyon patungkol nga mga idol kay BBM. Malumanay sa lahat ng bagay, simple kung tahimik lang kumikilos, may pusong mahinahon siya. Normal lang naman po na sa lahat ng bansa ay may paghihirap din po. Kaya ang ipinapangaot ni Bongbong Marcos, may magkonting tiis lang po tayo. Pero ginagawa niya naman po ang paraan para guminhawang buhay ng bawat Pilipino. Tsaka isa pa, ayoko sa ng Duterte dahil ako pro-life. Ayoko po ng patakaran na pagpatay. Kasi kung titignan mo yung datos natin sinasabi nila bumalik ang droga, bumalik ang krimen, saan nila kinuha yung datos na yon? Pero kung aaralin mo, mas maraming naman panahon ni Duterte. Walang due process. Isa pa, pag-aayaw nila sa isang politiko o isang namumuno na hindi ayon sa kanila, kinabukasan mababalitaan mo pa. Pinay na, sinira na yung buhay, siniraan pa. Kay BBM, kahit anong paninira nila, wala kang maririnig na batikos na ibinabato sa kanila. Hindi rin nagmumura. Hindi rin po, ayun pa, isa pa sa hindi nagmumura. Hindi lang si BBM lahat na ng sira, ipinakita na, lahat na ng sira, ibinato na sa kanya. Ang droga, pero wala pa rin napapatunayan. Sir, tanong ko lang po, kayo ba naniniwala kayo sa sinasabi nila na bangag daw si Pangulong Marcos? Ay, hindi po. Kasi walang pruweba Katulad yung kay Harry Roque, naglabas yan ng pulboronic. Hanggang sa wala naman napatunayan. Napanood nyo ba yung video nilabas nila? Po, napanood ko po yun. Hindi po. Dahil Koreano po ang ano yun Isa pa, nakita mo naman yung paninira kay BBM. Doon lang pwede na siyang magkaso sa mga naglabas ng mga ganong paninirang puri na. Pero wala kang marinig kay BBM. Bangkos pinipilit niya ginagawa niya yung trabaho niya. Trabaho lang ng trabaho? Trabaho lang ng trabaho. Kita mo, sabi ko nga lahat na ng issue inilabat kay Bongbong Marcos, magnanakaw, pulboronic, bangag. Pero hanggang ngayon wala pang mapatunayan. Pakinggan naman natin mga idol ang opinyon at reaksyon ng isang dating anti-Marcos mga idol. Subalit binago ni Bongbong Marcos ang pag-iisip ni tatay. Alamin natin mga idol kung bakit. At ito nga mga idol ang kanyang dahilan. Ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po kay Bongbong, sir? Ay maliwanag naman ang mga nilalakad niya Alam niyo po yung mga Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya? Lalo nung pagpaglaban doon sa Philippine Sea. Apo. Di ba? Apo. Tama lala itong mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa amin yan Pero ngayon, kakampi na ako. Ganun po? Nakita ko na tama. Binoto niyo po ba siya? Hindi ko nga binoto yan dito. Pero ngayon, botong-boto na ako. Kaya lang, Nakita ko na sana ginawa niya. tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, minumura siya. Ba't ka maniniwala ron Ang ganda-ganda ng ang mga bangag, yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno, yung mga nakapagmumura, na wala naman sa sistema, di ba? Yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. Hindi
po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay hindi, meron pa namang taong gobyerno ka, magmumura ka. Ito nga tanggap niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya, pero wala naman silang patunay. Hindi po siya nagmumura, no? Oo, kasi binabaksak lang naman siya Yan ang Pero totoo. dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Oo, talaga totoo yun. Nakakagulat po yung pinsahe niyo, tay, Ito, binoto ko nga yan pero ngayon hindi ko na binoboto yan Pag si BP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, kung kandidato ng presidente, boboto mo ba siya? Nako, ilalaban ko lahat ng pusahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Gaano man karami mga idol ang mga naninira kay BBM, ay marami din ang naniniwala sa kanya. Hati-hati man mga idol ang mga opinyon ng mga tao, hati-hati man mga idol ang mga sumusuporta sa kanya. Hindi man kasintapang mga idol ni Duterte si BBM pagdating sa pananalita. Hindi man pala mura si BBM, subalit ang kanyang tapang mga idol ay ang maglingkod sa sambayan ng Pilipino kahit na hindi ito nakikita ng karamihan. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang masasabi ninyo sa mga naninira, sa mga nagbibintang na adik at bangag si BBM? At ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga patuloy na sumusuporta sa ating Pangulo? Ano ang iyong reaction mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong opinion sa ating comment section.